So, pagsimula po magsalita bro, magsimula din ang iyong oras paglakad. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Car bag sauce in hand. Alright, okay. So maraming salamat Mr. Moderator. So good evening sa lahat po no mga kapuntos at mga kaabag. Gayon din po sa mga kamiyembro ng ating pong kaharap ngayon na si Brother Ephraim Bulambao, no, ang kanya pong mga church members kung nanonood man. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. At sa gabi pong ito ay akin pong patutunayan ng isa po sa dogma ng simbahan patungkol po sa sa titulo ng Inang Birheng Maria na iginawad sa kanya ng Diyos, no, bilang Queen of Heaven. Yan po ang ating patutunayan mga kapatid. Pero bago po yan, no, gusto ko lang munang magbigay ng mga biblical principle para mas madali po nating matanggap at maunawaan ang katuruan, no, patungkol po sa katotohanan. Dahil dito po sa Apokalipsis 2:7, no, kanino ba tayo ina-address ng banal na espiritu ng mga apostol makinig? Isa po kasi yan sa mga biblical principle na dapat nating tanggapin kasi Biblia po ang nagsabi, no? Dito po sa 2:7 ng Apokalipsis, ito po ang ating mababasa mga kapatid sa Tagalog na Biblia o kahit sa anumang Biblia, pipiliin ko na lang po ang Tagalog na Protestante. Ito po ang dating Biblia, no? King James Version na Tagalog. Ito po kasi ang sabi dito mga kapatid. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So napagkalinaw, no, ina-address ang mga Kristiyano na makinig daw sa Espiritu Santo, no, sa sinasabi ng Espiritu Santo sa iglesia. Bakit? Sa Efeso 3:10, sabi naman ni Apostol na Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso mga kapatid, upang ngayoy sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. No, so ang walang hanggang karunungan ng Diyos ay maipapakilala sa atin sa pamamagitan po ng iglesia sa iba't ibang paraan. Kaya napaka-importante ang role ng simbahan para magpahayag sa kung ano man po ang katotohanan. Okay, so as I said, ang atin pong patutunayan ang pagiging reyna sa langit ng ating Inang Birheng Maria. Pero bago po natin ibigay ang mga katuruan ng simbahan, mayroong isang objection dito ang mga protestante. No, kaya ayaw nila maniwala sa dogma ng simbahan about Mary as Queen of Heaven dahil meron kasing binabanggit sa Old Testament na reyna sa langit na kinikilala ng mga pagano. Although even mga Hudyo, no, na nahihikayat sila na sumamba sa Diyos-Diyosan na ito, yung tinatawag nilang reyna sa langit. Mababasa po natin to sa Jeremiah 7:18 at Jeremiah 44:17-25. So i-quote ko lang ang isang talata para makasave tayo ng oras. Dito sa Jeremiah 7:18 kasi may binabanggit dito na reyna sa langit na kinikilala ng mga pagano, na ayaw ng mga protestante maniwala sa dogma natin kasi akala nila yung kinikilala nating reyna sa langit ay ito yung kinikilala din ng mga pagano. Hindi po. No, so ito po ating mababasa sa Jeremiah 7:18. Ang mga anak ay nangamumulot ng kahoy at ang mga ama ay nangagpaningas ng apoy at ang mga babae ay nangagmamasa ng masa
upang igawa ng mga tinapay ang reyna ng langit at upang magbuhos ng mga handog na inumin sa mga ibang mga Diyos upang kanilang mungkahiin ako sa galit. So isa po ito sa pinangahawakan na objection ng mga mahal nating kapatirang protestante. Kaya ayaw nila maniwala na si Mary is Queen of Heaven dahil po sa talatang iyan na ang akala nila kinikilala nating Diyos-Diyosan si Inang Birheng Maria, katulad ng pagkilala ng mga pagano noong panahon ni Jeremias. No, kasi mayroon silang kinikilalang reyna sa langit. Pero si Inang Birheng Maria ba yan tulad ng sinasabi ng mga protestante? Hindi po, no? Ayon po sa mga scholar, no, 3 pangalan po ang kanila pong nirekomenda kung sino yung Queen of Heaven na yan sa panahon ng mga Old Testament people. Sino ba yung ano na yan sa ayon sa mga scholar? Basahin po natin ang kanila pong komentaryo, no, kung sino ba yung kinikilala na reyna sa langit, no? Ito po atin pong kinuha ang isang referensya na kung saan sa Jeremiah 7:18 po yan. Ayan sa ibabaw, no? Jeremiah 7:18, sino ba itong Queen of Heaven na kinikilala noong unang panahon? Sabi dito, archaeology and comparative studies link this queen to Near Eastern fertility goddess such as Ishtar, Astarte, or possibly the Egyptian Isis. So wala pong ibinigay na pangalan ang mga scholar na Mary. Wala po, no? Yan po ay either si Ishtar, si Astarte, o di naman kaya ay si Isis. So 3 pangalan po ang kanila pong ang kanilang komentaryo kung sino yung kinikilala ng Old Testament na Queen of Heaven. Hindi po si Mother Mary yan, no? Hindi, kaya mali po yung akala ng mga protestante na kinikilala doon natin ay isang Diyos-Diyosan ayon sa Jeremiah 7:18 at 44:17-25. Hindi po, no? Dahil ang kinikilalang Queen of Heaven ng simbahan ay si Inang Birheng Maria, ang ina ni Panginoong Jesucristo. Okay? So inuna ko nang sagutin ang objection. Ngayon tingnan natin ang turo ng simbahan regarding sa pagiging queenship of Mary, no, sa kalangitan, mga kapatid. Ito po ang wika po ng simbahan, no, sa CCC 966. Ito po ang wika ng simbahan, mga kapatid. CCC 966. Ito ang ating mababasa, no? CCC 966. Finally, the Immaculate Virgin preserved free from all stain of original sin. When the course of her earthly life was finished and was taken up body and soul into heavenly glory, and exalted by the Lord as Queen over all things. Ano daw, matapos daw ang kanyang buhay dito sa lupa at iniakyat siya sa langit, then God exalted by the Lord, no? Mary exalted by the Lord, no? Itinaas siya ng Diyos as Queen over all things, bilang reyna sa lahat ng bagay, so that she might be the more fully conformed to her Son, no? Para daw maging ganap na maiayon ang ating Inang Birheng Maria sa kanyang anak na ano, Lord of Lords and Conqueror of sin and death. So yun po ang teaching ng simbahan, mga kapatid, ano, na bakit ginawaran si Inang Birheng Maria ng Diyos bilang reyna sa langit, reyna sa lahat ng bagay, para maiangkop ang kaniyang pagkakakilanlan sa kung ano ang pagkakakilanlan ng kanyang anak. Kasi ang kanyang anak kasi Lord of Lords, King of Kings, no? Hari ng mga hari ang kanyang mga anak. Kaya para maging angkop siya, maging firm, no, ang kanyang pagiging ina kay Panginoong Jesucristo, ginawaran siya ng Diyos as Queen of all things or Queen of Heaven, mga kapatid. Ngayon, may biblical ano ba yan? May biblical passages ba yan na pinagkuhanan ng simbahan? Of course, meron po. Revelations 12:1, mga kapatid, no? Basahin natin ang Revelations 12:1 kasi ito po ang literal na mababasa natin sa Biblia, kung saan nakita ni Apostol John mismo, no, sa kanyang pangitain ang isang babae na kinurunahan sa langit. Revelations 12:1, mga kapatid.
ito po ang ating babasa. Basahin ko na lang sa King James Version agad, no? Para maganda ang salin. Sabi dito, and there appeared meaning apparition, a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. So nakita dito ni Apostle John ang isang babae daw, no, na kinurunahan, crown of 12 stars, mga kapatid. Okay? So sino ba yung babae niya? Ano pa yung ibang hint na ibinigay ni Apostle John dito? Sabi dito, and she being with child cried traveling in birth and pain to the delivered. So nagdala siya ng isang bata, at ano ba ang meron sa bata na iyan? Sa 5, she brought forth a man child who was a ruler of all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God, unto his throne. So ang kanyang ipinanganak daw ay maghahari, no, sa lahat ng nation, na wala naman pong ibang tinutungkulan dyan. Kung tingnan natin ang hula sa Salmo 2:7-9, yan po si Panginoong Jesucristo po yan. Maghahari sa lahat ng mga bansa. No, mayroon siyang dalang yung rod of iron. So wala pong iba. Si Panginoong Jesucristo po yung dinadala niya, at yung babae na nagdala, wala pong iba yon. Si Panginoong Jesucristo po, si Inang Biring Maria po yon. No, katunayan sa mga ang itong commentaries ng mga Protestant scholars, no, sa Revelation 12:1 ay si Maria, no. Gamitin ko po. Okay. Okay, time na po. Time 10 na? minutes. 10 minutes na 'yon? Okay, time na po. Oo. Okay, Time na okay. po. So, okay, maraming salamat. Okay, maraming salamat, Kapatid, sa iyong 10 minutes na presentation sa debating ito ngayong gabi. Okay, dito na po tayo sa cross-examination. Brother Balambao, ready ka na po ba? Yes, ready na po. Okay. Pagsimula mo, bro, magsalita, magsimula din paglakad ang iyong oras. Okay. Objection muna, Mr. Moderator. Okay. Yes, stop the time muna. I-request ko Okay sana po. kay Efraim Bulambaw na kung sana po gamitin niya yung headset para klaro yung kanyang boses. Okay. Medyo mahina Sige, kasi bro, sa akin. Okay. Kung may headset ka dyan, bro, pwede pakigamit kasi para marinig masyado ng yung Okay, so Yan. narinig na ba? Yes, malinaw na. Okay. So, running time, bro, pag simula mo pag-cross-examination. okay. First question, categorical. Mababasa ba natin sa Bible that Mary is a queen of heavens? Literally speaking, no, but implicitly speaking, yes. No? Kasi dito sa binasa ko na sa Revelation 12:1 kaganina, at ayon sa mga Protestant scholar, yan daw po ay si Inang Birheng Maria. Basahin natin ang komentary ng mga scholar para makita mo, kapatid. No? Ito po ang sabi ng mga scholar, no? Sa Revelations 12:1. Wait lang, ito yung kaganina. Ayun. Sabi dito, Revelations 12:1, sabi, the sign that appears in the vision is of celestial woman who gives birth to a son. While it's possible this could refer to Mary. So yung palang babae na nakita ni Apostle John na kinurunahan sa langit ay walang iba si Inang Birheng Maria. Protestant scholars po ang nagsabi, hindi Catholic. Okay, next question. Sa makatuwid, wala talagang verse sa Bible na nagsasabi na Mary is the queen of heavens. Explicitly wala, but implicitly meron. No, sabi nga ng mga scholar, yung reyna na nakita ni Apostle John sa langit na kinurunahan ay walang iba si Inang Birheng Maria. Basahin natin uli. Revelations 12:1, The Voice Commentary, mga protestante po to, sabi dito, the sign that appears in the vision is of celestial woman who gives birth to a son, while it's possible this could refer to Mary. So explicitly wala, but implicitly meron. Next question. So when we talk about implicit and explicit, saan ba ang mas matimbang? Explicit or implicit? Parehas po sila matimbang kasi ang sabi po sa Nehemiah 10:10, ang nagbabasa
ay may nagpapaunawa. Sabi ni Panginoong Kristo sa Mateo 7:24, ang nagbabasa ay umunawa, hindi puro basa na walang unawa. So parehas po yan matimbang. May mga bagay na maunawaan mo na katotohanan. Mayroon ding mga bagay na explicit siyang ipinaliwanag, katotohanan din. Kaya parehas yan matimbang. Next question. Kung istadihan natin ang dictionary, pareha ba ang sinasabi ng dictionary na meaning about explicit and implicit? No, pero ang tanong mo kasi, alin ang matimbang? Alin ang matimbang? Biblically speaking, parehas yan matimbang. Kasi sabi nga ni Panginoong Kristo, ang bumubasa, umunawa. So kapag nagbabasa ka, unawain mo. Yung inuunawa mo, yun ang mga explicit truth. O implicit Paano truth. mo- Objection, Mr. Moderator. Hindi pa po tapos. Sorry po. Okay, okay lang po. Continue, please. Yes. Ay, yung mga yung mga implicit truth, yun po yung mga nauunawaan natin. Yung mga explicit truth, yun po yung mga nababasa natin. So parehas po yan matimbang. Ang tanong mo po kasi, alin ang matimbang? Kaya ang sagot, parehas yan. Kasi parehas katotohanan yan. Nauunawaan man or nababasa, katotohanan parehas. Kaya Next parehas matimbang. Okay. Paano natin mauunawaan kung hindi talaga yan nababasa? Kasi nga, implicit lang. Again, ang implicit is still truth. Sabi nga ni Panginoong Kristo, ang nagbabasa, umunawa. So kinakailangan mong unawain yung binabasa mo. At ayon sa mga scholar na nagbabasa sa Revelations 12:1, refers daw yun kay Mary, ang babae na kinurunahan sa langit na nakita ni Apostol John, refers to Mary. Mga protestanting scholar na nagsabi noon, hindi lang Katoliko. We are not scholars, kapatid. Next question. Next question. Yung sinasabi mo na scholars na nagsasabi niyan, pwede ba makot kung sino yan? Ito sa The Voice Bible yan. Ito, The Voice Bible. Pakita ko na lang siguro yung The Voice Bible ko. Ito, marami sila dito, kapatid. No? Di ko na maisa-isa. Marami ang nito, author. So sa The Voice Bible, ito po ang kanilang sinabi. Ang sabi nila, sabi dito, the sign that appears in the vision is of celestial woman who gives birth to a son. Well, it's possible this could refer to Mary, the mother of Jesus. So yan ang mga implicit na katotohanan na ipinahayag ng mga scholar na yung babae na yung nakita ni Juan, yan si Inang Berheng Maria. Next question. According to the readings and according to the history and according to legit interpretations, commentaries by the Protestants, ang babae dyan is not referring to Mary, but referring to Israel and or Ecclesia. Ang tanong, ikaw ba'y sang-ayon sa sinasabi ko o hindi? Sang-ayon ako kasi nga interpretation yun eh. Sabi ni kasi ni St. Paul, huwag igapos ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang isa ang interpretation. No, kasi pwede siyang nagsisimbolo sa mga tawag dito Israelita at mga Kristiyano. Pero the thing is yung nakita ni Apostol John, sabi ng mga scholar, si Maria yon. Si Maria ang kanya nakita, pero nagsisimbolize si Maria sa mga Israel at sa mga Kristiyano. Para bang flag? Ang flag nagsimbolize sa Pilipinas, pero yung nakita mo, literal na flag. Parang ganun din. Okay. Next question. Sinasabi mo kanina na literal na si Mary yun. Ang aklat ba ng Revelation ay literal or symbolical? Full of symbolism, pero hindi man nangahulugan na dahil simbolismo siya, hindi na literal yung nakita. Vision yun eh. Vision yun ni John. Nakita niya babae kinurunahan sa langit. Vision yun. That is literal sense. Nakita niya babae kinurunahan. Yung babae, meron siyang sinusimboluhan. Ayon sa mga scholar, Catholic and Protestant, yung sinimboluhan ni Mother Mary, pwedeng Israelita, pwede rin mga Kristiyano. So yun ang point doon. Pero yung nakita ni Apostol John, literal yun na nakita niya babae kuruna na sa langit. At sabi nga ng mga scholar dito, this could refer to Mary, the mother of Jesus. Yun ang literal sense. Next question. Next question. According to the New International Version, Revelation 12:1,
a great sign appeared in heaven. So, i-insist mo talaga ba na yan ay literal or symbolic? Yes, yung apparition, yung nakita niya po dyan, literal po yan. Katulad sa Matthew 17, na vision ni Peter at yung dalawa pang apostol na si Panginoong Kristo nakausap si Moses at si Elijah. Vision yun eh. Alam nga naman hindi totoo yun. Parehas vision yun. Nung nakita ni Apostol Pedro na pinakita sa kanya ang mga hayop na nilinis ng Diyos sa Acts 10, vision yun. Totoong nakita ni Pedro yun. Pero may sinisimboluhan. Same as 12:1. Nakita ni St. John sa kanyang vision, literal, si Mother Mary kinoronahan sa langit at may sinisimboluhan yon. So that is the literal sense, yung vision. Next question. Next. Sa makatuwid, hindi mo alam kung ano yung symbolokal at ano yung Objection, literal. Mr. Moderator. Okay, stop time na may natitira dito. 1 minute and 55 seconds. So anong objection? Yes, my opponent use some fallacy of assumption na sa makatuwid daw ay hindi ko daw naintindihan. Pinapaunawa ko lang sa kanya, Mr. Moderator. So, ang kanyang komentaryo, Mr. Moderator, is fallacy of assumption na hindi ko naunawaan. Kanina pa ako nag-explain eh. Okay. May counter ka, bro? Counter. Kasi Okay, ang explanation mo, dumating ka na doon sa Acts, sa vision. Hindi naman ako nagtatanong sa vision. Yung mga verses dito, vision naman talaga ito. Pero ang specific na itinatanong ko, ang verse 1, na nagsasabi, a great sign appeared in heaven. And you said, it is literal that it is Mary. So kaya, nagtanong ako, kung naintindihan mo ba anong ibig sabihin ng literal or ano ang ibig sabihin ng symbolikal. Ang Second in-explain counter ko objection, kasi Mr. Moderator. yun, Second counter. Okay, last counter. Yes, kasi ayon sa rules kasi natin dalawa ang objection. So, Tama. siya ang hindi nakakaunawa, Mr. Moderator, bakit gumamit ako ng Matthew 17 and Acts 10. Kasi ang tinatanong niya, anong pinagkaiba ng literal at symbolikal? Sabi ko nga, ang literal sense, yung nakita ni Apostol John, yung kanyang vision, literal yun. Tulad nung nakita ni San Pedro at ng dalawa pang apostol sa Mount of Olive, na nakipag-usap si Panginoong Kristo kay Moises at kay Elijah, that is vision. Vision yun. Nakita nila literally. Ganun din sa Acts 10, vision ni Pedro na sa kalangitan, nakita niya lahat ng hayop na sa isang mantel tapos nilinis ng Diyos. Vision din yun. Pero yung vision na yun, literal yun na vision, may sinusimboluhan. Yun din ang Okay. Revelations 12:1. Literal sense nakita sa vision ni St. John, babae kinurunahan sa langit na ayon sa mga Protestant scholars, si Mother Mary yun. Pero mayroon siyang sinisimboluhan. Ano ang sinisimboluhan niya? Israel at ang simbahan. So yun po ang pinapaliwanag ko sa kanya, Mr. Moderator. counter objection, Okay. Mr. Okay, Moderator. last counter objection para mag-desisyon ang moderator. Klaro kasi sinasabi niya kanina na ang babae dyan, pinangalanan niya literal na si Mary. At ngayon sinasabi niya na simbolikaw na yun. Sinasabing niya, pwede din yung Israel, pwede din yung Ecclesia or Church. Sa makatuwid, hindi yan literal. Siya kasi ang nagsabi kanina sa kaniyang arguments kanina na literal na si Mary yon. Yung babae doon, simbolikal nga yon. Hindi Okay. pinangalanan na Mary ba or ano. Simbolikal Okay, lang yun, hindi yan literal. Okay, As moderator's far time. as the Bible is very clear in verse 1. Okay, moderator's time. Ganito na lang, both side, affirmative at negative, ito lang masabi ko. Hindi natin gamitin ang salita na hindi pwede magamit ang affirmative na salita na hindi mo alam at ang negative hindi din pwede. So Yes. ibig sabihin both side, binabawalan ko ang both side. So proceed po sa sa cross-examination, Bro Balambaw. Okay, binanggit niya kanina yung Queen of Heavens in the Bible na it is actually referring to Astarte. Yes or no?
Yes, actually, binanggit ko na nga yan kanina, inunahan ko na kasi alam kong gagamitin mo yan. Kaya nga mali ang unawa nyo dyan kasi hindi yan tumutukoy kay Inang Bering Maria. No? Sabi po ng mga scholar, yan po ay tumutukoy kay Astarte, kay Ishtar, or kay Isis. No? Basahin natin, sabi ng mga scholar, ito po, no? Archaeology and comparative studies link this queen to Near Eastern fertility goddesses such as Ishtar, Astarte, or possibly Egyptian Isis, not Mary. Next question. Hindi nga yan kay referring to Mary. Pero ang ano dyan, ang concept na only first time in the Bible and the only times in the Bible the word Queen of Heavens appear. Ikaw ba'y sang-ayon or hindi? Yes, sang-ayon ako sa Old Testament. Pero sa New Testament, iba po yun. Kasi sa Revelation 12:1, nakita sa vision ni St. John, babae kinurunahan sa langit. Heaven nga appeared a sign in heaven. Sabi nga appeared a sign in heaven. A woman clothed with the sun na may krona sa ulo. So hindi yun yung Queen of Heaven na kinikilala ng mga pagano. So ibang ano yun, ibang timeline. Yung Old Testament, kung titingnan mo nga sa paliwanag ilang taon ang pagitan, 600 years from the time na mayroon silang kinikilalang Queen of Heaven na Astarte, Isis, or Astarte o Irish. Sa panahon ni Inang Bering Maria, sa panahon ni St. John, 600 years ang lumipas, kaya hindi parehas yun. Magkaibang timeline nun. Next question. Time na po tayo. Okay. Time na po. Okay, so dito na po tayo sa sa pag-iba mo, Bro Balambaw, sa tinatayo ng yung katunggali ngayong gabi sa affirmative. Bro, magsimula ang iyong oras, Bro Balambaw, sa pag-iba ng affirmative sa kanyang tema. Magsimula mo magsalita, magsimula din pag ang iyong time. Running time. Okay, so magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi sa lahat na nakinig at tumingin sa ating live discussion tonight. Kanina sinabi ng affirmative na yung sa sa Old Testament na Queen of Heavens ay sinasabi raw namin ng mga Protestante na yan ay si Mary. Hindi naman. Pero ang sa amin lang, sa mga non-Roman Catholics, lalo na sa amin sa Eklesiya, ang sa amin dyan ay there is no verse in the Bible that really said Mary is Queen of Heavens. And there is no verse in the Bible that says there is a Queen of Heaven except Astarte, the wife of Baal. So therefore, yung concept na Queen of Heavens ay wala talaga yan sa Bible. Klaro nga, sinasabi niya kanina, gumamit siya ng Revelation 12. Sabi niya literal na si Mary. Hindi yan pwede maging literal na si Mary. Symbolic nga Kung symbolic, meaning kung anong bagay na yan, ay hindi yan talaga yan. No? Symbolic. As far as the theologians of the Protestants and even as Ecclesians, that is referring to Israel. And or church in your context and in my context is Ecclesia. It is not actually referring to Mary. Because there is no verse in the Bible that we can read that Mary become queen in heavens. After all, there is no coronation in heaven. Ito kasing doctrine na ito ay nangyari ito after the New Testament na. So, guni-guni lang ito ng mga theologians, especially during the time when the Bible was not yet complete.
and to consider na at that time wala pa na-establish ang Bible, pagkatapos maraming mga, of course, mga pagans during those time who were worshipper of Astarte, or marami pang mga anong term dyan, basta referring to a woman or women goddesses. So naturally, they want to continue their practice of worshiping idolatry. So when Christianity comes, so parang yung doctrine ng sasabihin nating paganism, binabaptize lang para maging Christian doctrine na. Pero actually, wala talaga yan sa Bible. No, kahit ano ang gagawin mo, kahit ano ang babasahin mo, wala talaga. So, kung sasabihin din nila, kasi isa sa mga arguments nila na sa Old Testament daw, kasi yung mga mother ng king ay naging queen, no? Kagaya ni Solomon na kanyang mother si Bathsheba, ay queen daw si Bathsheba. Okay. The practice of making mother of the king as queen is based yan sa reality and the fact that they practice polygamy. So kung nag-practice sila ng polygamy, siyempre alangan naman 700 wives si Solomon, 300 concubines, hindi pwede na ang 700 wives niya gawin nga queens. There will be chaos. Kaya ang mother niya, yun ang naging queen. Pero yung mother naman ni Solomon ay wife naman talaga yan ni King David. Because the kingdom concept, even up to now, no, ay talagang kung magsabi tayo na queen, that is referring to the wife of the king, not to the mother. Unless her mother was also the wife of the king. So kaya na wala tayong mababasa sa Bible na si Saul, ang mother niya naging queen. Hindi natin mababasa sa Bible na ang mother ni David ay naging queen. Ang mabasa lang natin, ang mother ni Solomon naging queen because ang wife naman, ang husband naman ni Bathsheba ay king naman. So hindi yan pwede magamit, ma-apply natin ngayon ang concept na maging mother queen yung si Mary kasi si Jesus is King of Kings, kasi the context of that is polygamy. So now Jesus is hindi naman si Jesus na married and hindi naman polygamous si Mary. So there is no way of applying that since Jesus as God is the King of Kings, that the mother of the human Jesus become Queen of Heavens. Hindi nga na-record sa Bible na si Mary ay nakapunta sa heaven at wala namang coronation na nangyari doon sa heaven. And that would be fallacious because kung queen siya sa heaven, para bang naging wife siya ni Father God. Oh, so wala yan sa Bible. So kung tingnan natin yung mga ideya, mga doktrina, mga explanation ng Roman Catholic Church about Mary as Queen of Heaven is just implicit, meaning hindi klaro. Samantalang ang klaro sa Bible ay wala talagang term na Queen of Heavens referring to Mary. Ang klaro sa Bible, ang Queen of Heavens ay referring to goddess, especially the wife of Baal who is Astarte. So yun lang po, kung may time pa ako, i-wave ko na. Okay, may time ka pa dito. Sana 2 minutes at 40 seconds, pero wait, mo man. Okay na po tayo.
Dito na po tayo sa sa cross-examination ni Bro Aper Matem. Bro Aper Matem. Yes, Mr. Moderator. Okay, pagsimula mo magsalita sa iyong 10 minutes cross-examination, magsimula din paglakad ng iyong oras. Maraming salamat, Mr. Moderator. Unang question ko, Bro Ephraim, kasi tinatch mo yung concept of kingship of Solomon and queenship of Bathsheba, no? Na yan po ay minana nila kay David, yung tinatawag na Davidic kingdom. Sang-ayon ka ba sa Lucas 1:30-33 na nag-take over ng Davidic kingdom ay si Panginoong Jesucristo? Sang-ayon ka o hindi? Sang-ayon ako. Sang-ayon. Okay, maraming salamat. And dito sa Hebrews 1:8, kapatid, no, ang pahayag ng Diyos sa Hebrews 1:8, itong kaharian na yan ay doon sa langit nakaluklok ang Panginoong Jesucristo. Kung titingnan natin sa Hebrews 1:8, babasahin na lang natin sa King James Version. Sabi dito, but unto the Son, He said, thy throne, O God, is forever and ever, scepter of righteousness, the scepter of thy kingdom. So itong throne na ito, nasa langit ba ito o wala? Sa langit yan. Ayun. So, sangayon ka na si Panginoong Jesucristo, ayon sa Hebrews 1:8, naghahari sa langit. Exactly. Amen. Question. Ayon sa hula na kinote ni St. Paul sa Hebrews 1:8, ayon sa hula, yung bang paghahari na yan ni Kristo sa langit, according to yun, sa langit yan, mayroon ba siyang kasamang reyna sa kaniyang kanan? Ayon sa hula, meron o wala? Anong klaseng magtanong ako kung anong klaseng hula ang binanggit mo? Objection, Mr. Moderator. Okay, stop time. May time dito na natin. Yes, nasa interpolation po ngayon ng aking kapatid. Nasa cross-examination siya. Wala siyang time magtanong sa akin. Pwede siya mag-pass, Mr. Moderator, kung hindi niya alam. No? Sabihin na lang niya, pass kasi hindi ko alam, Mr. Moderator. Hindi siya pwede magtanong sa akin. Counter-objection. Ang patanong niyan ay hindi patanong na kung ano-ano. Ang patanong niyan ay clarification lang. Anong klaseng hula? Kasi ano ba, Nostradamus hula? Anong klaseng hula yan? Okay, hula is yun lang, clarificatory lang yan. Para bago clarification. Moderator's time. Okay, moderator's time. Ganito po, Bro Balambaw, pag clarification, both sides sa inyo, para malaman ninyo, i-refer ninyo sa moderator pag clarification para yes. stop time. Okay. Sorry po. So, yun lang sa akin, Mr. Moderator. Clarificatory lang yan. Sige, okay. Clarificatory. Okay, so Mr. Moderator? Okay po. Proceed po tayo. Okay, so granted ba yung niya, Mr. Moderator, sa kanya clarification kung anong hula yun? Okay po, kasi okay. Sabi niya may clarification at sa rules natin may clarification po tayo. So yung hula na sinasabi ko hindi hula ni Notre Dame, Mr. Moderator, hula ni San David. No, kasi yung Hebrews 1:8 quoted yun ni St. Paul sa Psalm 45:6-11. Kaya ang question ko, ayon sa hula ni San David na kinot ni St. Paul sa Hebrews 1:8, mayroon bang rinang tatayo sa kanan na pinagaharian ng Panginoong Jesucristo sa langit? Meron bang reyna o wala? Yan, Mr. Moderator, ayon sa hula ni San David. Okay. Running time pagsagot mo, bro. Running time mo tayo. Okay, babasahin mo, Mr. Moderator. Maigi siguro babasahin natin kung ang specific na verse na yan. Objection, Mr. Moderator. Okay, anong objection po? Nakadalawa na kasing strike to, Mr. Moderator. Sagutin niya agad, Mr. Moderator, kung alam ba niya o hindi. Kasi hindi ko naman siya pinapabasa pinapasagot ko siya, Mr. Moderator Wala siyang karapatan mag-utos na basahin. Sumagot lang siya kasi interpolation period po to, Mr. Moderator. Kung alam ba niya o hindi. Okay. Sige,
ayon sa rules, pag ang tanong ay ayon sa tema, sagutin ayon din sa tema. Pakiulit sa tanong at pakinggan mo bro kung ayon sa tema, so sasagutin mo. Pakiulit sa tanong, brother. Naka-off time to, Mr. Moderator, no? Mr. Moderator? Naka-off? O naka-off time to kasi ano to clarification to, nakadalawang clarification na to eh. Okay. So, klaruhin ko, ang tanong ko kasi Mr. Moderator, napakalinaw. Ayon sa hula ni San David na kinote ni San Pablo sa Hebrews 1:8, alam ba niya Mr. Moderator na sa hula ni San David, mayroong nakatayong reyna sa kanan ng Panginoong Jesucristo, no? Quoting verse 1:8 ng Hebrews, mayroong nakatayong reyna. Alam ba niya yan sa hula ni San David? Alam niya o hindi niya alam? Yun ang tanong Mr. Moderator. Categorical question. Okay, pakisagot bro. Then pagsagot mo, running time na po tayo. 8 minutes and 8 seconds. As far as the Hebrews 1:8 is concerned, walang nakalagay doon. Mr. Moderator, objection. Okay, 7 minutes and 56 seconds is that time. Anong objection? Hindi po nasagot ang aking tanong. Ang tanong ko, Mr. Moderator, according sa hula ni San David na kinote ni St. Paul, alam ba ng ating kapatid na si Brother Ephraim Bulambao, no, na mayroong reynang tatayo sa Panginoong Jesucristo sa kanyang paghahari sa langit? Alam ba niya na may hulang ganon? Oo o hindi, Mr. Moderator? Yun po ang question. Okay. So, oo, hindi bro. Kung may counter ka, objection, bago mo sagutin, pwede din. Bro Bulambao? Hindi ako sigurado, no, Mr. Moderator. Yun ang tanong ko. Kasi hindi rin niya kinot. Kaya na nagtanong ako kung saan mabasa sa Psalms. Kasi tingnan ko kung ano talaga ang ibig sabihin niyan. But I'm sure as far as nag-quote siya ng ng Hebrews 1:8, wala doon sa Hebrews 1:8. Okay. Hindi naman siya magbigay sa kung saan sa Psalms. So hindi ako sigurado. Okay. Pero sigurado ako, Mr. Moderator, sa katunggali ko, na hindi yan pinangalanan na si Miriam. Okay. Next question, Mr. Moderator. Next question lang po tayo kasi Okay, hindi kayo Yes. Accept ko na rin, Mr. Moderator, yung sagot niya na hindi siya sigurado. Okay, next question. Okay, dahil hindi ka pala sigurado sa sagot mo sa tanong ko, nangangahulugan ba yan na hindi ka preparado sa timang ito? Oo o hindi? Hindi. Preparado ako. Pero hindi ka kasi nagbigay kung saang specific kinote yan in the Old Testament. Kaya nag-ask ako ng clarificatory. Kasi gusto ko, ma-sure ko talaga if it is referring to Mary or not. Okay, and I said, it is clearly hindi sinasabi that it is referring to Mary. Okay, maraming salamat. Next question, Mr. Moderator, premise mo na, babasahin ko ang hula ni San David, no? Okay. Salmo 45:6 hanggang 11 to, Mr. Moderator, kahit 9 na lang siguro, hanggang 9 na lang. No, basahin ko muna, Mr. Moderator, kasi dito kinuha ni St. Paul yung kanyang sinabi sa Hebrews 1:8. No, ito kasi ang sinabi, ang iyong luklukan, o Diyos. No, ito yung tinanong ko sa kanya, na ito ba si Panginoong Jesucristo ba naghahari dito sa langit? Sabi niya, yes. Sabi niya, affirmatively, sabi niya, kahit negative siya, sabi niya, yes, si Kristo daw yan naghari sa langit. Ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman, sitro ng kaganapan, ang sitro ng iyong kaharian. 7, iyong iniibig ang katwiran at pinagtataniman ang kasamaan, kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. Ang lahat ng iyong mga damit ay amoy mera at alo at kasiya mula sa bahay haring
garing ay pinasasaya ka ng mga panugtog ng kawad. Ang mga anak na babae ng hari ay nangasa gitna ng iyong mga marangal na babae. Sa iyong kanan nakatayo ang reyna na may ginto sa oper. Ayan, Mr. Moderator, ang kanyang sinabi kaganina na ang luklukan ni Panginoong Jesucristo sa langit ay sabi dito sa hula ni Salmista David, mayroong reynang nakatayo sa kanan. Sang-ayon na ba siya ngayon na mayroon palang renang nakatayo sa kanan ng Panginoong Jesucristo sa langit? Sang-ayon na sa Mr. Moderator? Oo o hindi? Hindi. Paliwanag. Paliwanag. The verse you quoted is out of context. If you will read the context of Psalms 45, it is the coronation of David or his kingdom leadership. It is not referring to Jesus, nor it is referring to Mary. In fact, David don't know about Mary. Kasi wala pa panahon yan. Tanungin mo si David, may alam ba siyang Mary? Wala na siyang alam na Jesus yan. Okay na, next na po tayo. So you are out of context. Okay, so you are denying the fact that it's hula. Tama ba ako, kapatid na Bulambaw? You are denying the Mr. Moderator, hindi pa ako tapos eh. Okay, patapusin na natin muna. Yes, ang question ko, are you denying the fact na yun ay hula ni San David at hindi sa kanya? Kasi kung babasahin kasi natin, ang sinabi niya dito sa 45:6, ang iyong luklukan o Diyos. Question, Diyos ba si David? Oo o hindi? Hindi, of course, hindi Diyos si David. Salamat. Okay. Ngayon, sino ang sinasabihan dito ni David na ang luklukan o Diyos? Si Kristo o ang kanyang sarili? Of course, ang sinasabi niya dito ay si God the Father, not referring to Jesus Christ. Okay, salamat. Sa Hebreo 1:8, parehas na kataga, ang iyong luklukan o Diyos, sinong sinabihan dito? Si Jesus Christ o ang Father? In Hebrews 1:8, that is referring to Jesus Christ. But here in Psalms 45, it is referring to the Father God, not to the Son. So, ibig sabihin, ang hula ni San David, ang iyong luklukan o Diyos, ay pumapatungkol sa Ama, hindi pumapatungkol sa Anak. Of course. Of course. Maraming salamat. At in verse 9, it is now talking about kings. Basahin ko. Kings and daughters were among thy honorable women. Upon thy right hand did stand the queen of gold of Ophir. It is not related to Mary anymore. Okay. Okay, next question. Okay, sasakyan ko na lang Mr. Moderator na ang kanyang unawa dito is Father to, no? Na yung sinabi diyan, ang iyong luklukan o Diyos, ang Father daw yan. Okay, sangayon ka ba sa 9 na mayroong tatayong reyna sa kanan ng God the Father sa langit? Tatayo kang mayroong reyna? No. Kasi in verse 9, ang sabi dito, kings and daughters were among thy honorable women. Plural na ito, kings. Hindi na ito king. Kings. So naiba na. No? From verse 6, it's referring to God the Father. But in verse 9, it is no more. Because sinabi dito kings. Hindi naman pwede ito referring to Jesus because Jesus is not plural. Okay. It is not referring to next God question. the Father because God the Father is absolutely one. Okay, next. Okay. Biblically speaking,
Biblically speaking, sino ang hari na mayroong tatayo sa kanan? Biblically speaking, sino ang hari na sa langit na nakatayo sa kanan? Si Jesus o ibang king? Si Jesus yan, biblically speaking. Okay. Hmm. Salamat. Dahil si Jesus pala yan. Sangayon ka na ngayon na sa kanan ni Jesus ay mayroong reynang nakatayo. Sangayon ka na ngayon. It is not necessarily. Kung mayroon man, sasabihin ko kung mayroon man, no? It is not referring to Mary, pero hindi yan sinasabi ng teksto. Okay, Wala marami. naman. Sige daw, saan dito sa Bible? Wala naman dito sinasabi niya. Okay, Okay, last question. That is just your interpretation. Okay, Hindi yan sinasabi ng Bible. Last question. Sabi mo na itong kanan na ito, itong kanan na nakatayo si Jesus to. Tapos sa kanya may nakatayo. Sabi mo not necessarily si Mary. Kung hindi si Mary yung reyna, sino yung reyna na nakatayo sa kanan ni Jesus? I will read the text. Okay? I repeat. Verse 9. Objection mo na, Mr. Moderator, para hindi matapos muna yung sagot niya. Okay. Yes, Ano kasi objection? igagrant ko na babasahin niya, Mr. Moderator, pero take note, Mr. Moderator, ang tinatanong ko, sino? So magbigay siya ng pangalan, sino? Hindi yung magbabasa lang siya, pero wala siyang maibigay. Ang question, Mr. Moderator, kasi sangayon na siya na yung kanan, si Jesus yun, na may nakatayong reyna. Sabi niya, hindi yan si Mary. Kaya ang question ko, kung hindi yan si Mary, sino yan? So pahihintulutan ko siya magbasa, Mr. Moderator, no? Provided na pagkatapos niya magbasa, sabihin niya ang pangalan, sino yung reyna na nakatayo sa kanan ni Jesus. Na, aminado siyang si Jesus yun eh. Sino yung reyna na yun na hindi si Mary, pangalanan niya, Mr. Moderator? Okay. Psalms 45 verse 9. King's daughters were among thy honorable women. Mga babae. Upon the right hand did stand a queen in gold of Ophir. The verse is not talking about Jesus, nor it is talking about the Father. It is talking about kings, plural. It is talking about women, plural. And it is talking about Ophir. Ophir is a place in Israel. Literal place ito of Israel, not in heaven. Who is that queen? Hindi sinasabi dito. Okay. Hindi sinasabi dito. Okay na po tayo. This is not referring to Jesus anymore. Very clear. Verse 9. Walang Jesus, walang king, walang heaven. Okay na po. Tatapos na po ang ano. Kings, women, daughters. Okay, salamat affirmative at affirmative at negative na ubusan na po tayo ng oras. Dito na po tayo sa sa conclusion at ang unang mga conclusion dito ay ang ating Hello, Mr. Moderator. Nawala ka, Mr. Moderator? Nandyan pa ba? Oh, nawala yung moderator natin. Sige, tapos naman siguro. Ayun, andyan. 3 minutes. Nawala Okay, lang good, ang good. kanyang 3 minutes. Okay, patuloy. 3 minutes, bro, negative. 5 minutes, 5 3 minutes, bro. 5 minutes, Mr. Moderator, 5 minutes. Sige, 5 Yeah, 5 minutes. minutes, 5 minutes. Isang ano lang kasi, isang Okay, ano 5 lang. minutes. Oo. Okay, sige, okay. Pagbigyan natin. Okay, 5 minutes, negative, conclusion, no objection. Okay, so hindi Bro, talaga. negative. Negative, okay. Conclusion. I'll start my 5 minutes. No objection. Okay, I will stand that the idea that Mary is Queen of Heaven is not really biblical. What is biblical as Queen of Heaven is Astarte, the wife of Baal. The Roman Catholic doctrines of Mary as the Queen of Heavens cannot be found actually in the Bible. In fact, that is just officially established by Pope Pius XII in 1554
encyclical ad caeli reginam. So meaning 1554 pa yan na doctrine na establish. Meaning, from Genesis to Revelation, wala kang mabasa na si Mary is Mother of God. According to the earliest fathers, Objection, yung Mr. Moderator. sinasabi niya na Revelation 12, ang sabi niya ay si Mary daw, according to the interpretation of the legit church Objection mo na, fathers, Mr. church Moderator. fathers. Okay, moderator's time. Sinabi ko kanina, conclusion 5 minutes, no objection, abot side. No objection. Kahit na meron siyang violation, Mr. Moderator, hindi na rin pwede. Hindi na pwede yan. Okay. No objection po. Okay po. Sorry po. Okay, so patutuloy ko. Parang nawala ako So, wala talaga yan. No? Kahit ano pang sasabihin niya, wala talaga yon. Yung sinasabi niya kanina na Revelation 12 na church daw, wala talaga yan. Kasi according to the church fathers, it's Israel. Okay, problem ba? Ano? Hindi ko marinig ang moderator. Wala na time, Mr. Moderator? Continue. May Okay. Hindi ko kasi narinig. So wala talaga yan. Okay? Wala talaga yan. Okay? So, bakit ang wala sa Bible, yun talaga ang gagawin natin na doktrina natin. Explicit sa Bible na wala yung doktrina na yan. Bakit hahanap pa tayo na implicit para lang mailibit natin si Mary sa place na hindi para sa kanya? So, yan lang ang sa akin. Thank you. And okay, tapos ka na bro. I-wave mo na ang iyong 2 minutes. I-wave ko na yung ano ko. Yung time ko. Okay. So, thank you. Okay, thank you. So, dito na po tayo sa sa affirmative conclusion. No objection, bro. Go ahead. Affirmative. Okay, 5 minutes, salamat. No objection. Maraming salamat, Mr. Moderator, no? So, ayun, sabi ko nga sa iyo, bro Ephraim, na hindi ka pala handa sa debating ito, ba't ka naghamon? Ikaw pa talagang naghamon sa akin, no? Hindi mo pala alam na may hula na yung trono ng Diyos na luklukan, sabi mong nasa langit, ay may rinang nakatayo doon. Sabi niya, hindi yan si Jesus, si David yan. Si David, binasa natin, ang iyong luklukan, o Diyos, yun bang si David Diyos o hindi? Sabi niya, hindi. Tumutukoy yan sa Ama. Sige, tumutukoy sa Ama. Granting without admitting na yan ay tumutukoy sa Ama. Sang-ayon ka ba na sa langit? Kasi ang Ama nasa langit eh. Sa trono ng Amang nasa langit, may rinang nakatayo. Hindi yan si Mary. Regarding kung hindi yun si Mary, may rinang nakatayo sa langit. No? May rinang nakatayo. Sabi mo sa speech mo, walang aral sa Biblia na may rinang nakatayo sa langit. Sinabi mo yun. Naawa ako sa iyo, kapatid na Ephraim, no? Sana after nitong debate na ito, mapagnilayan mo na mali yung mga nakuha mong aral, hindi yan biblical. No? Kung hindi yan si Mother Mary yung rinang nakatayo sa trono ng Diyos, sino na yan? Pangalanan mo. Ang dami mo na. Women yan, women. Yang sabi dyan, reyna. Reyna, singular. Reyna, hindi naman mga reyna. Singular yan. Sino yan kung hindi si Mary? Pangalanan mo. Sana matauhan ka na mali yung pinagsasabi mo. Yung nag-focus ka doon kay Astarte, sinabi ko na nga hindi yan yung reyna sa langit na tinuturo ni San David. Kasi mayroon talagang reyna sa langit na nakatayo sa kanan ng Diyos ayon sa propetang San David. Walang iba yun si Mother Mary, Revelations 12:1. Napakalinaw, Revelations 12:1. Na vision ni St. John, sasabihin mo, hindi yan literal. Ano ba yung vision, hindi literal? Literal yung vision, may nakita ka. Yung nakita mo, literal yan. Pero yung nakita mong literal, mayroong sinisimboluhan. Yan ang point dyan.
sabi niya dito, hindi sinabi ng mga protestante na si Mary ang Queen of Heaven. Hindi daw sinabi, kanina pa natin binabasa sa The Voice Bible at commentaries, yun ay refer kay Mary. Basahin natin muli mga kapatid, no? Kasi parang hindi na nakita ni ni pastor ni kapatid na Bulambaw ang ng mga O basahin natin kung wala ba, basahin nga natin. Revelation 12 commentary. Ayan sabi dito, napakalino naman diyan ayan wala daw nagsabing mga protestante. Yung The Voice Bible, protestante yan, kapatid na Bulambaw, ang The Voice Bible. Sabi the sign that appears in the vision. Pag sinabing vision, literal na nakita yan. Huwag mong sabihin symbolic yung vision. Ang symbolic, yung nakita na babae, yung babae may sinisimboluhan yon. Pero kung sino yung babae, si Mother Mary yun. Ayon sa mga scholar niyo, sabi dito, the sign that appears in the vision is of celestial woman who gives birth to a son. While it's possible this could refer to Mary, the mother of Jesus. Sabihin mo, walang protestanting nagsabi niyan. Kanina ko pa binabasa yan Napakalinaw dyan sinabi ng mga Protestant scholars niyo It could refer to Mary, the mother of Jesus. Kaya huwag mong sabihin na hindi yan literal. Kasi pag sinabi mong vision, literal yan. Halimbawa sa Matthew 17, 1 hanggang 9. Di ba sa Mount of Olive, na vision nila Pedro at yung dalawa pa niyang kasama, na si Moises at si Elijah kinausap si Kristo, at si Kristo nag-transform. Nag-transfigured siya. Naging puting-puti ang kanyang buong katawan, tapos nagsalita ang Diyos Ama. Ang tawag doon vision O tawag basahin natin ang Mateo 17, 17:9. Hindi ba vision 'yon? Vision 'yun Basahin natin. And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, "Tell the vision to no one, o to no man, until the Son Man be risen again from the dead." Vision yun. Ayan bang vision na yan? Hindi totoo? Hindi ba totoo nakita nila Apostle John yung pagsasabihin mong hindi literal yung vision na nakita ni St. John? Wag kang cherry picking magbasa ng Bible. Vision yun sabi. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, salamat po mga debater, affirmative at saka negative. So dito na po tayo sa closing prayer kasi inopen to kanina sa pasasalamat muna Mr. Moderator, pasasalamat both. Okay. Sige, pasalamat muna bro affirmative. Yes, maraming salamat Mr. Moderator. So papurit pasasalamat sa Diyos mga kapatid na nasa ayos po ang debate namin ni kapatid na Bulambaw, Efraim Bulambaw, at nagpapasalamat ako sa kanya kasi siya po ang nag-offer sa akin ng temang ito last week lang. Sabi niya lalabanan ko ba daw siya sa temang ito. Sabi ko naman tinanggap ko po na yes, sige bro, pag-usapan natin yan. And I'm so thankful na kausap ni Pastor Efraim Bulambaw, napaka niya. Okay lang siya kausap, maganda siya katalakayan din. So maraming salamat Efraim, Pastor Efraim Bulambaw, at sa ating moderator din. Maraming salamat Mr. Buluwanong ano pangalan niya? Buluwanong Oras, Maraming salamat bro sa oras mo, at sa mga kapuntos, maraming salamat, at sa mga kaabag, naway marami kayong natutunan sa gabing ito. God bless all po. Okay, marami ding salamat sa Panginoon for the time na nakapag-share tayo sa paniniwala natin. Salamat din kay John Ree. Okay. Sa lahat ng mga Katoliko, na mga CFD na katunggali ko, siya ang pinaka-professional na nakipag-usap sa akin. Kasi yung iba, sorry lang po, pero basta so far siya yung the best na ko. Salamat bro, salamat. And salamat sa all viewers. Car back, sauce in hand.